Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, sa pagbalik natin sa karaniwang panahon, tayong lahat ay inaanyayahang painitin ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. At bunga ng inspirasyong yan, tayong lahat ay manalangin para sa mga may sakit. Lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi makasama sa ating pagdiriwang physically. Yung mga may sakit nating overseas Filipino workers, yung mga kababayan natin na naapektuhan ng sunog dyan sa Los Angeles, California or wildfire sa Los Angeles, California at yung lahat ng mga biktima. Sila'y ating ipagdasal. Kasabay ng ating pagdarasal sa intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, sa inyong intensyon at sa mga intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel,
Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin na iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita.
Ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karanasan ang nagsasabi at nagtuturo sa atin na may mga bagay na nasa sa atin na hindi natin deserve. Hindi po ba? Meron kayong magarang sasakyan, meron kayong magandang tahanan, meron kayong maayos na pamilya, meron kayong magandang trabaho, mabubuting tao ang nakapaligid sa inyo. Na pag ang pinagbatayan natin ay ang ating sariling kakayahan, ugali at pagkatao, hindi natin deserve. Kaya, yung mga bagay na yan, ang tugon natin ay pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung anuman ang meron tayo ngayon at ikinumpara natin sa ating kakayahan, marami dito ay hindi o labis sa kakayahan na meron tayo bilang tao. Ang marami dito ay biyaya at bigay ng Diyos. Ang una na dito ay ang ating buhay. Hindi natin deserve na tayo ay mabuhay sa mundong ito nang ganito katagal. Hindi natin deserve ang mga biyayang meron tayo ngayon kung pagbabatayan ay ang ating kahinaan bilang tao. Pero dahil sa napakabuti ng Diyos, dahil sa napaka-generous ng Diyos, ini-enjoy natin ngayon ang mga bagay na dapat sana ay wala sa atin kung ikukumpara natin ang ating kakayahan at ang kaya nating gawin bilang tao sa mga kakilala nating mas deserve ang meron tayo ngayon. At ano ang dapat na tugon natin diyan? Gratitude and love sa Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng ito. Ganyan ang diwa at mensahe ng unang pagbasa na narinig natin ngayong umagang ito. Ano ang tao at pinagkatiwalaan ng Diyos na ipamahala sa Kanya ang lahat ng meron dito sa mundong ito? Wala kundi kasalanan at kahinaan. But because of the goodness of God, ipinagkatiwala sa atin ang lahat ng ito. At ito'y nangangailangan ng tugon. Ang tugon ay walang iba kundi pagmamahal at pagpapasalamat. At ang pagpapamahal at pagpapasalamat bilang pinagkatiwalaan ng Diyos na kung tawagin ay steward, tagapangalaga, tagapamahala, ay nangangailangan ng accountability. Kung tayo ay tunay na nagpapasalamat at nagmamahal sa Diyos,
Ang ipinamahala sa atin, kung yan ay pamilya, ay aalagaan natin, mamahalin natin at iingatan natin. Ang mga ipinagkatiwala sa atin katulad ng buhay, maayos na trabaho, mababait na mga kaibigan, all material resources that we have, dapat ay ating inaalagaan at ibinabalik sa Diyos. Ang lahat ng ito upang dakilain ang kanyang pangalan. That is the message of the first reading. That is the inspiration of the first reading. Anong sabi dun sa huling bahagi? Dapat ipahayag natin ang tungkol kay Jesus na anak ng Diyos na tumubo sa atin. In other words, kapag tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay na hindi natin deserve, ang tugon natin dito, concretely, ay ang ibalik sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pamamagitan ng ating paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Bakit kayo naririto ngayong umagang ito? Merong nagsasabi sa social media na, hindi ko na kailangang sumamba sa Diyos dahil kilala ko naman Siya. Ang nagsasabi ng ganyan ay yung taong ingrato. Sapagkat ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay walang ibang patutunguhan kundi ang pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagdiriwang. Sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita, kilala din ng demonyo ang Diyos. Kilala din ng mga eskriba ang Diyos. They recognize God. Pero anong kulang sa kanila? Ang kulang sa kanila ay pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Yung pinaalis na demonyo sa taong inaalihan nito, ay kilala si Jesus. At ano ang kulang sa kanya? Ang kulang sa kanya ay ang sambahin si Jesus. At ibalik sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Mga kapatid, ngayong umagang ito, marami sa buhay natin, marami na meron tayo na ipinagkatiwala ang Diyos na dapat nating alagaan. Sana ang tugon natin dito ay papuri, pasasalamat at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbabalik handog sa Kanya ng ating sarili. Concretely, we can do that in many ways. Pwede tayong maglingkod sa simbahan, katulad ng nakikita ninyo ngayon sa ating altar. Pwedeng bilang koro, pwedeng bilang collector, pwedeng bilang lector, pwedeng bilang acolyte, at pwede rin naman na habang nasa inyong mga tahanan at ginagawa ang marapat sa inyo bilang nasa estado ng pamilya, ay maglingkod din sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesus. There are many and countless ways on how to give back to God the blessings that we received as steward of God. Pwede rin tayong tumulong sa ating kapwa. Pwedeng magbigay sa mga nangangailangan ng kanilang pagkain, damit, at marami pang iba. At ito ay bilang tugon sa Diyos na nagkatiwala sa atin
ng mga bagay na hindi naman natin deserve. Ngayong umagang ito, naway maging malinaw sa atin ang tamang tugon sa paanyaya ng Diyos na siya ay mahalin at sambahin. Hindi dahil kailangan niya na ito or hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil yun ang marapat na tugon sa mga biyayang meron tayo na galing sa Kanya. Naway maging malinaw sa atin ang katotohanan ito. At huwag tayong maniwala at huwag tayong maging palalo sa buhay upang lagi nating kamtin at maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hating halaga ito, hindi damay na nagmula sa pagpapala mo. At ang hating halaga ito, inong inihain sa'yo. Mahalangin Diyos, iyong tanggapin. Kapulit-pulitan sa sambahin at sa Alay mula sa amin, puso namin hintayin pagpapala namin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayon at paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, ang
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa'yo na makibag kami inarindanan mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan. Ang isa sa gwapong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Naghihintay kundi ang aking mabuti na
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyo Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa isang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, sa darating na Enero 23, isasagawa ng pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129th CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng lahat ng mga obispo sa Pilipinas. Sa araw na ito, ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyaring magabayan po tayo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.